Hi, this is JB Respeto at isa ako sa mga top income earners ng company namin. And I would like to welcome you sa Unleash Project video number 1. At ang layunin ko sa video training series na ito is for you to unleash and unlock the business potential in you so that you can achieve the success that you really desire. Now, ang pag-uusapan natin today is yung pinakamahalaga at pinaka-importante sa lahat once na mag-decide ka na magsimula ng business or maging part ng anumang business na gusto mo. And I suggest you pay close attention sa mga ideas and learnings na mapupulot mo dito sapagkat naniniwala ako na ang ideas na matutunan mo dito are very life-changing and it can really impact the business you are in today. So, wag na natin patagalin pa. Let's move on. So again, welcome sa first video ng Unleash Project. At ang pinaka-goal ko kung bakit ko ginawa ang free training video series na ito ay para makapagbigay ng inspirasyon, guidance at tulong sa mga aspiring entrepreneurs, lalo na kung sa ngayon ay may business kang ginagawa or kung part ka ng anumang network marketing business, online business man yan, or affiliate marketing business. And I'm sure yung mga matutunan mo dito ay makakatulong sa iyo ng malaki sa ginagawa mong business ngayon. Again, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin dito ay yung pinakamahalaga sa lahat for you to become successful sa business na ginagawa mo na yan. Now, ang reason kung bakit maraming mga tao ang nag-fail sa kanilang business is sapagkat kinalimutan nila or hindi nila binigyan ng pansin ang mga bagay na to. So, wag mo itong gawin or ignore mo ito and I'm sure mag-fail ka din sa business na ginagawa mo. Pero kung nais mo namang maging successful sa business, kailangan mong malaman ang right mindset structure ng mga successful entrepreneur. Mindset is so powerful na pwedeng baguhin kung paano ka mag-isip, kung paano ka gumawa ng aksyon, at kung paano ka gumawa ng desisyon. Now, ito ngayon yung right mindset structure ng mga successful entrepreneur. Kung mapapansin mo, successful entrepreneurs focus on their foundation. Well, gaano ba siya kaimportante? Simple lang, I'll give you an example. This is Burj Khalifa, ang pinakamataas na building sa buong mundo ngayon. Ang height niya ay umaabot ng 828 meters or 2,720 feet. So alam mo, hindi ako architect pero naniniwala ako na imposibleng maitayo ang ganyang kaganda at ganyang kataas na building kung mahina ang pundasyon niya. Tama ba? Kung mapapansin mo, foundation ang pinaka-base ng pyramid na ito. Second is the right action at saka pa lang yung results o reward na tinatawag. Successful people do everything para makapag-build ng isang matibay na pundasyon. Pero kadalasan na ginagawa ng isang entrepreneur ay ang maling mindset structure na kagaya nito. Naunang result, then focus lang sila sa reward na wala pa namang precise plan or action kung paano magkakaroon ng resulta. And then, saka sa taas yung pundasyon. Pag ganito kasi yung mindset structure, hindi ito earthquake-proof or typhoon-proof. Sa madaling sabi, hindi ito tatagal nung nakatayo. Maaaring naka-experience lang sila ng rejection, nag-quit na kaagad, or may mga nag-negative lang sa kanila, bumigay na kaagad. Why? Kasi nga, mahina ang base. So, nakadepende ang action nila sa resulta na nakukuha nila. So, maraming mga tao na kapag na-join sa business, gusto kumita kaagad pero wala pa namang precise action plan. They are more focused on the commission or money rather than knowing the business first and building their foundation. Kung gusto mo talaga na mag-succeed sa business na ginagawa mo, you need to copy the right mindset structure ng mga successful na entrepreneur and apply it to your business. So first is the foundation, second yung right actions, and trust me, the result or reward will follow. So, what is your foundation? Anong pundasyon ba ang kailangan mo? I want you to remember itong tatlong bagay na ituturo ko sa iyo sapagkat ito lang yung kakailanganin mo para magkaroon ka ng isang matibay na pundasyon. In other words, ito yung ingredients na kakailanganin mo to build that solid and strong foundation. Number 1, inspiration. Ito yung mga common na dahilan kung bakit nagiging inspired ang isang tao na gawin ng business. Ito yung mga bagay na gustong-gustong ma-achieve ng isang Filipino like financial freedom, time freedom, at yung mga pangarap nila.
Natanong mo na ba sa sarili mo? Bakit ko nga ba pinili ang ganitong profession? Or pwede namang maging empleyado na lang ako. Bakit ko ba piniling maging entrepreneur pa? Or maging businessman, online marketer? Bakit ako nagtayo ng sariling negosyo? It is because alam mo na ang pinili mong ito ang makapagbibigay sa iyo ng time and financial freedom at tutupad sa mga pangarap mo. 'Di ba? Kung may business ka, sobrang importante na may malalim kang dahilan kung bakit mo ginagawa ang business. Ito yung reason why mo kung bakit ka nagninegosyo. Well, pwedeng dahil sa family mo or dahil ayaw mo na sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Well, gusto mong ma-achieve ang mga pangarap mo habang bata ka pa at marami pang iba. Bakit mo ba kailangan ito? Simple lang, darating kasi ang time na mapapagod ka at kapag dumating ang time na yon, ang kinakailangan mo lang gawin ay balikan ang mga inspirasyon at reason why mo. And then number 2 is knowledge. Hindi sapat na may malalim ka lang na dahilan or hindi sapat na inspired ka lang palagi sa business. Importante din ang sapat na kaalaman para mapatakbo mo ang business mo. So ano bang knowledge ang kakailanganin mo sa business? Siyempre, yung knowledge in marketing, knowledge in selling, knowledge in sponsoring. Kapag kasi inspired ka at motivated sa business mo, gagawa ka ng paraan para alamin ang mga bagay-bagay na ito sa business. Hindi sapat na mangarap ka lang. Kailangan mo siyang pag-aralan at alamin. Sabi nga 'di ba, learn before you earn. Halos lahat ng naging successful sa kanilang mga negosyo ay naglaan ng sapat na oras araw-araw para pag-aralan at maging expert sa kanilang mga negosyo. Do you get my point? Number 3 is skills. Ano naman yung skills? Ito naman ay ang kakayahan mo na may apply ang iyong mga natutuhan. So anong skills ba ang kailangan mo? Skills in marketing, skills in selling, and skills in sponsoring. Alam mo, kahit gaano kadaming training ang inattendan mo or kahit gaano kadaming libro ang iyong binasa, pumili ka pa ng iba't ibang training materials at nanood ng napakaraming videos, kung hindi mo i-apply, baliwala pa din ang lahat ng yun. Ang totoo niyan, only kapag in-apply mo ang iyong mga natutunan, saka ka palang magkakaroon ng tinatawag na resulta. Again, tandaan mo lang mabuti ang tatlong bagay na ito para magkaroon ka ng isang matibay na pundasyon. Again, number 1, inspiration. Number 2, knowledge. And number 3, skills. Okay lang kung wala kang kitain sa mga unang linggo o unang buwan sa business na ginagawa mo ngayon. Mas mahalaga na nakapagbibigay ka ng tamang oras para mapalalim pa ang kaalaman mo at matutunan mo ang mga tamang skills na kakailanganin mo sa negosyo. Once na mayroon ka ng matibay na pundasyon, mas makakagawa ka na din ng mga tamang action sa business mo. And of course, kung tama ang pundasyon at tama ang action, 101% magkakaroon ka ng tamang resulta sa negosyo mo. This is JV again, and I hope na-inspire ka sa video training nito. So lahat ng napulot mo at natutunan mo dito ay pwede mo ding i-share sa iba. You can also visit my website at www.jberspeto.com para sa iba pang mga video trainings na ginawa ko. So you can also like my Facebook page so you can be updated with a daily dose of success tips. I'm praying for your success. God bless.